Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong video posted by Mr. Boy Abonda tungkol sa mga buwaya sa gobyerno. Isa sa mga hinahangaan ko na mga journalist natin ngayon na objective lang siya kung pag-interview, magsalita. Itong si Mr. Boy Abonda. Napakatalino nito at nagpapasalamat ako itong video na ito, nalaman ko na personally, sa opinion ko, galit si Mr. Boy Abunda sa nangyayaring nakawan. Kaya ilalaunch niya ang series of paintings na committee ng mga buhaya. Meron siyang scholar, tinulungan, si artist Julian Baltar. Gumawa ng mga series of paintings. Dinidepict niya ang mga buhaya sa gobyerno. Wow. This is another form of protest. Sana makonsensya ang mga buhaya sa gobyerno. Pakinggan natin ha. Nag-uusap yung artist, si Julian Baltar at saka si Boy Abunda. This is the rendition, ika nga, of Julian. Nilagay niya na dyan lahat ang pera. Ayun, silang mga nagpo-control, nag-enjoy. Samantala, naghihirap ang sambayanan. Wow. Napakaganda, is powerful. Gaano mo katagal ginawa ito? Umabot po siya ng more than a month, siguro mga 1.5 months po. But how do you do it? Do you sketch first? Yes. Sa Ano po? Walk us through the process. Okay, so, syempre po, yung sa conceptualization, bago ko siya gawin, kailangan buo na siya para mas clear po siya sa kung ano yung gagamitin ko, kulay and everything. Then, gumagamit po ako ng grid method. Yung grid method po is yung reference mo, lalagyan mo ng grid, baga square, square, square. Tapos yun din po yung gagawin mo sa canvas mo. So may grid din po siya. Then saka mo po siya gagayahin. Ima-match mo kung ano yung nandun sa box na to para mas mabuo mo yung buong. Okay. Anong gamit mo dito? Para lamang sa mga hindi pamilyar. So ito po ay oil paint. Then kailangan mo po siyang patuyuin. Depende po sa branding, pero dito is 2 weeks maximum. So, kaya na po yun. Then, final touch po is yung varnish. Bali, Julian, itong obra mo, itong ating serye na ito, na hopefully we can, put into an exhibit, ay ang una mong solo exhibit, kung ito'y matutuloy. Ay excited. At napakalaking karangalan po at kasiyahan na maging bahagi ng journey ni Julian as an artist. Galing. Po, yung sa conceptualization. Puros mga buhaya. Itong main piece niya is 3 buhaya tumatawa, mga milyones na pera nasa harapan nila. Saan kaya, excuse me, saan kaya ang exhibit nito? Manunod ako niyan. Committee ng mga buhaya. Oh. So, yung ipinakita dito sa video ni dito sa taas isang painting, 3 buhaya na tuwan-tuwa. Nandyan yung pera sa harapan nila. Tapos mayroon ding mga taong naghihirap. Pinaint niya. And I truly agree. Yan na po ang kalagayan ng ating bansa. Grabe ang nakawan sa kaban ng bayan. Yung taxes natin na dapat sana gastusin para sa ikabubuti ng mamamayan, napupunta sa bulsa ng mga buhaya. Kaya nakakalungkot. Lalo na ngayon, dito sa Mindanao, bumabaha sa maraming parte, 2 region. Bangsamoro Autonomous Region for Muslim Mindanao. Soc-Sargen. South Cotabato, Sarangani, General, basta, ay nako, hanggang bubong ang baha sa ilang komunidad. Ganyan ang katindi ng paghihirap. Sa Metro Manila, ganun din. Ulan lang, wala pang bagyo, ulan. Bumabaha na sa maraming parte ng Metro Manila. Mabuti nga yung Bagyo Inday, super typhoon, ay hindi naglandfall. Paano pa kung naglandfall yun? So, nakakaawa talaga ang kalagayan ng ating bansa. Lalo na,
ngayong itong liderato ni Senate President Gatchalian and BRC Chairman Erwin Tulfo, ano daw tayo? Mag-move on na lang. Kalimutan na lang daw natin ang flood control scam dahil nagsisinungaling naman daw ang mga Brave 18 Marines. Well, wala tayong magawa kung yan ang gusto ng mga powers that be. But remember, may hangganan ng lahat. Hindi naman forever na sila ang nakaupo. Kaya magtiis na lang po tayo. Huwag nating kalimutan ito. Dahil pilit nilang dinadivert ang ating atensyon sa pamamagitan ng impeachment ni BP Sara. Ngayon, Lunes, day 4, day 5, day 6. Kasi 3 days a week ang impeachment trial, napupunta na dyan ang atensyon, resources, gagastos tayo. May nag-estimate na baka daw aabot ng 1 billion pesos ang magastos sa impeachment trial ni BP Sara. Tingnan nyo, sayang-sayang. Na alam naman natin ang resulta ng trial. Mabibilang mo na eh. Ilan yung boboto ng conviction, ilan yung boboto ng acquittal. Diba? Simple lang yan. 13 na majority senators, palagay mo, boboto lahat ng conviction. Yung 8 na minority, boboto lahat ng acquittal. So, sinong panalo? E di panalo si BP Sara. Dahil 16 ang threshold conviction vote. Kaya ito, hindi pa nagsisimula pa lang, alam na natin ang resulta. Bakit pa papatagalin? Yan nga, distraction para makalimutan natin ang flood control scam. But no way. Ako, patuloy akong mag-ingay. Sana kayo rin. Manawagan tayo ng transparency, accountability, and democracy. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Anak ko dire sa balay ni Ate Ninita Alahay nga taga Barangay Tikalaan, Purok Tresan Alahay, Talakag Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop. Mga dagko na gyud og buslot. So mga lata na gyud kayo ang iyang yero. So muna ni ang gihatag nga yero nga napulo nga digits nga ilang ipuli sa ilang atop karon. Para ako batao. Tinong mo ko to as. Mo paninong inabi. Ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gid nato nga nakaatop na gid ang gitabangan ani. Nagpasalamat ko sa bugto nga buhay nga Dios nga nailista na gyud ang among atop. O salamat usab sa nagtabang niini sa mga sponsor. Nagpasalamat ko sa ilaha nga nailista na gyud ang among atop diri sa balay nga
30 ka pinakatuig nga wala pa gyud nailisdan, so nakailis na gyud mi sa among atop. O salamat kayo sa tanan nga nag-sponsor labi na sa bugtong nga buhay nga Dios. Daghang Salamat. salamat.